Nang mamatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang ating mga kasalanan, past, present, future. Alam po dapat natin yan. Tapos, nung binayaran niya ang ating mga kasalanan, binayaran din niya ang ating mga karamdaman. Ibig sabihin, pinagaling niya ang lahat ng ating karamdaman. Tapos, binigyan niya tayo ng kapayapaan. Yon, di ba? At tinanggal niya ang boses ng condemnation sa atin. There's no more condemnation sa mga na kay Hesukristo. Napakarami natin benefits sa krus ni Hesukristo. Yang kapayapaan na bigay ni Lord, sabi niya, I give you my peace, not as the world gives. O, pansinin niyo yung salita ni Jesus dito. Not as the world gives. So sa makatuwid, may ibinibigay palang peace ang mundo. False peace. Peace na pansamantala. Peace na deceiving. Okay. Ang mga tao kasi dito sa mundo, to see is to believe. Amen? Kaya yung mga taong nananangan sa mga tao, sa kapwa-tao nila, halimbawa, umaasa dito, kasi itong taong ito, popular ito. Kailangan dumikit ako dito. Lalo na ngayon, malapit ng eleksyon. Ganyan ang peg ng mga tao ngayon. Pansin niyo ba? Ay, ito kaibigan ko to. Kasi mayaman. Subukan mong maghirap yon, iiwanan niya ng mga kaibigan niya. Biblical ba? Opo, nakalagay po sa Proverbs. Kung marami kang pera, marami ka rin kaibigan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ang mundo punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng kapaimbabawan. Real talk po tayo dito, mga kaibigan ko at mga kababayan. Naranasan ko pong lahat ito. Pag wala kang impluwensya sa mundong ibabaw na ito, pag wala kang impluwensya, maliit ang tingin sa'yo. Pero itong gusto kong sabihin, maski wala kang impluwensya sa daigdig o sa mundong ito, kung meron ka namang Hesukristo sa puso mo, daig mo silang lahat. Daig natin silang lahat. Nakalagay po sa aklat ng Kolosas, tayo ay pinaupong kasama ni Hesukristo. Bakit? Because we are in Christ. Sabihin nyo nga in Christ. In Christ, tayo ay nakay Kristo Jesus. Ane, pag hindi mo alam yung truth na yan, iyari kang bata ka. Maraming born again ngayon, hindi nila alam yung kanilang kalagayan o kanilang totoong identity sa Panginoong Jesus. At yan po, nadudurog ang puso ko. They end up lonely. They end up defeated. Madaling matakot. Of course, natatakot pa rin po tayo. Pero pag natakot ang isang mananampalataya ng biyaya, binabalik agad ni Jesus yung isip niya doon sa, hey, sino ka kay Kristo? Diba? Sino ba yung, ano bang identity mo? Ganun eh. Yan po ay proven sa akin. Sorry po doon. Proven yan sa akin dahil talagang minsan darating ka. Kasi yung boses ng condemnation, galing yan sa Diablo. Galing yan sa Diablo. Bakit ko nasabi? May nakalagay pong talata sa Bible, accuser of the brethren. May tinatawag na nag-aakusa sa mga mananampalataya. Sino yun? Si Satanas. Halimbawa, nagkamali ka. Wala na. Sira ka na sa mga tao. Di ba? Wala kang kakampi. Kala mo lang yun. Kung maniniwala ka dun sa mga nagsasabing boses niyan. Pero kung alam mo kung sino ka sa Panginoon, abay maraming kakampi. Nandiyan ang mga believers. Hindi ka papabayaan ng mga believers na iba kasi alam nila ang tama sa mali, hindi po ba? Kaya kung nagkamali ka man at humingi ka naman ng tawad, di ba? Bakit naman hindi gagawin ng kapatawaran sa iyo? Di ba? Ganyan po ang mundo. Ganyan ang mundo. Sa mundo, mahilig silang mangundem, kala mo wala naman silang kasalanan. Bagkos, kabi-kabila naman, ginagawa sa dilim, ginagawa ng lihim. Di ba? So, ayan pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang mundo pong ito ay talagang punong-puno ng kapaimbabawan. Kaya maraming tao ngayon ang talagang nangangailangan kay Hesukristo.
Kay Hesukristo lang ang tunay na kaligtasan, tunay na kapayapaan, kagalingan ng katawan. Ibig sabihin, gusto rin ni Jesus, healthy tayo. Yan ang tunay na diwa ng Christianity. It's all about Jesus. And when you have Jesus, you have everything. Believe me, you will enjoy His peace. That's all for now. God bless.